Maari kang magulat na malaman na ang regular na pagkain ng maling uri ng mga gulay ay maaaring makapagpahina ng iyong immune system, magpabilis ng pagtanda ng utak at kahit wasakin ang iyong kakayahang gumalaw lalo na ang lakas at katatagan ng iyong mga binti. Ang babalang ito ay suportado ng maraming pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology at isinagawa sa loob ng maraming taon kasama ang libo-libong matatanda. Sa unang tingin, maraming karaniwang gulay ay tila hindi nakakapinsala, ngunit ang ilan ay maaaring tahimik na magdulot ng pamamaga, sirain ang maliliit na ugat sa iyong mga binti, magpahirap sa paglalakad at biglang tumaas ang panganib ng pagbagsak, ang pangunahing sanhi ng nakamamatay na pinsala sa mga taong may edad na 6 pataas. Ngunit huwag mag-alala. Ang artikulong ito ay magbibigay sa unang malinaw at detalyadong gabay. Ang 3 gulay na dapat mong kainin araw-araw para protektahan ang iyong kalusugan, patalasin ang iyong isip at panatilihing malakas ang iyong kakayahang gumalaw at ang 3 gulay na dapat mong iwasan ng lubusan. Siguraduhing makinig ng mabuti hanggang sa dahil sa huli ay ibubunyag ko ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa isang gulay na mukhang masustansya, ngunit maaaring palihim na sumisira sa iyong mga binti nang hindi mo namamalayan. Okay, simulan na natin. Unang bahagi, 3 gulay na dapat kainin araw-araw ng mga senior na lampas 65 taong gulang. Una, broccoli. Ang likas na baluti laban sa pagtanda. Sa gitna ng napakaraming gulay na makikita sa mga pamilihan at hapagkainan, ang broccoli ay tahimik, ngunit makapangyarihang nakatayo bilang tunay na kaalyado sa malusog na pagtanda para sa mga senior na lampas ang taong gulang. Ito ay hindi lamang isang gulay, ito ay isang uri ng buhay na balut, masinsinang idinisenyo ng kalikasan upang protektahan. Ang mga pinakamahalagang sistema ng katawan sa panahong ang tibay ay natural ng humihina. Sagana sa sulforain, isang malakas na phytochemical, ang broccoli ay nagsisilbing tagapagtanggol laban sa chronic inflammation. Isa sa mga tahimik na nagpapabilis ng pagtanda, ang chronic inflammation ay hindi lamang nagdudulot ng kirot. Unti-unti nitong sinisira ang mga daluyan ng dugo, kasukasuan, paggana ng utak at maging ang lakas ng kalamnan. Lahat ng ito ay mahalaga para mapanatili ang kalayaan at kalidad ng buhay. Ang sulfura ay nag-aaktiba ng mga mahahalagang proseso upang alisin ang mga nakakalasong sangkap sa katawan at pasiglahin ang mga panloob na depensa nito na ginagawa ang bawat kagat bilang isang estratehikong pamumuhunan sa kahabaan ng buhay. Bukod sa pagkontrol sa pamamaga, ang broccoli ay puno rin ng vitamin K, calcium at maraming antioxidants. Mga sustansyang kritikal na kailangan ng mga senior para mapanatili ang densidad ng buto at kalusugan ng puso. Pagkalampas ng 6 taong gulang, ang mga buto ay nagiging mas marupok at kahit maliliit na bali ay maaaring magdulot ng pangmatagalang problema sa paggalaw. Ang natatanging nutritional profile ng broccoli ay tumutulong sa pagpapatibay ng kalansay habang pinoprotektahan ang mga arterya mula sa calcification na kadalasang kaakibat ng pagtanda. Para bangat malambot at berdeng-oret nito ay naglalaman ng mismong plano para mapanatili ang sigla. Marahil ang pinakakapansin-pansin, ang broccoli ay nakakatulong sa kalusugan ng mga binti at paa. Ang ating literal na pundasyon, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang sulfura ay nakakapagpasigla ng peripheral circulation. Tinitiyak na ang mga binti at paa ay patuloy na nagkakaroon ng sapat na nutrisyon at pagtugon. Ang malusog na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas kaunting problema sa balanse, mas mababang panganib ng komplikasyon sa diabetes at mas matatag na hakbang. Sa totoong diwa, ang pagkain ng broccoli ay tulad ng pagpili araw-araw na maglakad ng mas malayo patungo sa kinabukasan, nang may kumpiyansa at lakas. Mahalaga ang paraan ng paghahanda nito. Ang pag-steam ng broccoli ng ilang minuto lamang ay nagpapanatili sa malakas na sulforaphane nito habang pinapadali ang pagtunaw. Ang paglalaga nito ng sobra ay nag-aalis ng marami sa mga katangi nagpapahanga sa gulay na ito. Hayaan mong ang iyong broccoli ay maging buhay, medyo firm at puno ng sigla. Dahil sa paggawa nito, literal mong kinakain ang mismong buhay. Para sa mga senior na nagnanais ng makahulugang aksyon araw-araw, patungo sa mas mahabang at mas masaganang buhay, ang isang simpleng tasa ng steamed broccoli ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang malalim na tanda ng paggalang sa sarili at pag-asa para sa bukas.
Ngunit habang pinatitibay ng broccoli ang iyong panloob na baluti, may isa pang mapagpakumbabang dahon na tahimik na nagpapalakas sa iyong utak, puso at marahil ang pinakamahalaga, ang mismong mga kalamnan na nagdadala sao sa bawat araw. Maaari kayang ang isang dakot ng makulay na berdeng. Ito ang susi sa pagprotekta sa iyong pinakamamahal na kakayahan habang tumatanda. Tara, tuklasin natin sa susunod. Kung patuloy kang nanonood at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring magkomento ng numero 1 sa ibaba para ipaalam mong kasama mo ako. Ngayon, magpatuloy tayo sa pangalawang punto. Pangalawa, spinach o alugbati. Ang lihim na makina ng lakas at linaw ng pag-iisip. Sa paglalakbay ng maayos na pagtanda, may mga pagkain at tahimik na nagiging mahalagang kasama at kabilang sa mga ito, ang spinach ay may natatanging lugar. Madalas itong napapabayaan o itinuturing lamang bilang simpleng salad green. Ngunit sa katotohanan, ang spinach ay isa sa pinakamalakas na halamang na kapag papanumbalik na maaaring isama ng mga senior na lampas, 6 na 5 taong gulang sa kanilang pang-araw-araw na hapag. Ang mapagpakumbabang dahong ito ay sagana sa natural nitrates, mga compound na nagpapasigla ng daloy ng dugo sa buong katawan. Lalo na sa mga kalamnan at utak, para sa mga senior, ang epektong ito ay walang iba kundi transporatibo. Habang tayo ay tumatanda, ang sirkulasyon ay humihina na nag-aalis ng oxygen at sustansya sa mga kalamnan na nagdudulot ng panghihina, mabagal na reflexes at maging ng brain fog. Ngunit ang spinach sa pamamagitan ng natural na pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng vascular elasticity ay direktang lumalaban sa prosesong ito. Sa mas mahusay na daloy ng dugo, ang mga kalamnan, lalo na sa mga binti at paa ay nananatiling malakas at responsive na nagbibigay sa mga senior ng napakahalagang regalo ng mobility at kalayaan. Bukod sa benepisyo nito sa sirkulasyon, ang spinach ay mayaman sa lutein at folate, mga sustansyang nagpapalusog sa utak, pinapanatili ang memorya, bilis ng pagproseso at linaw ng pag-iisip. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga senior na kumakain ng mas maraming lutein ay may mas matalas na cognitive function kumpara sa mga hindi. Hindi ito pagmamalaki na sabihing ang isang simpleng dakot ng spinach araw-araw ay makakatulong na ipagtanggol ang dignidad ng matalas na isip at aktibong katawan laban sa unti-unting pagdating ng panahon. Ang mas kahanga-hanga pa sa spinach ay ang tahimik nitong tungkulin sa pagprotekta sa paningin. Isa sa mga senses na pinaka-vulnerable sa pagtanda. Ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa spinach ay direktang sumusuporta sa makula ng mata. Pinabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga matatanda. Sa pagpreserbahan ng paningin, pinapanatili ng spinach ang kalayaan, ang kakayahang magmaneho, magbasa, makilala ang mga mahal sa buhay at ligtas na gumalaw sa mundo. Mahalaga rin ang paraan ng paghahanda nito. Ang pagsuti ng bahagya o pagblend sa spinach sa smoothies ay nagpapanatili sa mahahalagang sustansya nito habang ginagawang mas madali ito para sa digestion ng mga senyor. Iwasan ng sobrang pagluluto na nag-aalis ng marami sa mga katangi nagpapahanga sa dahong ito. Sa lahat ng aspeto, ang spinach ay isang tagapagtanggol ng sigla mula sa lakas ng iyong mga hakbang hanggang sa linaw ng iyong pag-iisip hanggang sa kinang ng iyong mga mata. Ang isang maliit na serving araw-araw ay maaaring magdulot ng malawakang proteksyon sa maraming aspeto ng buhay na madalas nawawala ng hindi napapansin. Ngunit habang pinatitibay ng spinach ang katawan at isip, may isa pang gulay, makulay at karaniwang makikita sa mga kusina na may lihim na sandata laban sa pagtanda na hindi lamang nakakaapekto sa paningin o lakas kundi maging sa balanse at koordinasyon na nagpapahintulot sao na manatiling nakatayo ng matatag araw-araw. Maaari kayang ito ay ang natural na pananggalang na hindi mo pa natutuklasan. Tara pag-usapan natin ito ngayon. Pangatlo, carrot. Ang tahimik na tagapagtanggol ng paningin, balanse at sigla. Habang tayo'y tumatanda, ang ilan sa pinakamalakas na kakampi ay hindi yung mga maingay o kakaiba, kundi ang mga simpleng kayamanan ng kalikasan tulad ng carrot. Para sa mga nakatatanda na hindi lamang haba ng buhay ang hinahanap, kundi pati ang malayang at makabuluhang pamumuhay, ang carrot ay nag-aalok ng higit pa sa tamis at kagustuhang crunch. Ang carrot ay isang likas na pinagmumulan ng beta-carotene,
Isang sangkap na nagiging vitamin A na mahalaga para sa malinaw na paningin. Para sa mga senior, ito ay critical dahil ang paningin ang madalas na tahimik na nagdedetermina ng kalayaan. Ang kakayahang makakita ng malinaw ay hindi lamang nagbibigay daan para masulyapan ang mga kulay ng paglubog ng araw o ang mga detalyeng linya sa mukha ng isang mahal sa buhay. Pinoprotektahan din nito laban sa mapanganib na pagkahulog. Nagbibigay kakayahan para sa ligtas na pagmamaneho at nagpapanatili ng dignidad sa paggalaw ng may kumpiyansa sa mundo. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng beta-carotene ay maaaring pabagalin ang paglala ng age-related macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin pagkatapos ng edad na 65. Sa bawat makulay na orange na carrot ay may posibilidad ng mas maliwanag at mas ligtas na bukas. Ngunit ang carrot ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga mata. Ito rin ay tagapagtanggol ng balanse at neuromuscular coordination. Dalawang madalas napapabayaang aspeto ng sigla ng mga nakatatanda. Ang antioxidant sa carrot ay tumutulong na mapanatili ang integridad ng neurons at mga daluyan ng dugo. Tinitiyak na ang mga signal sa pagitan ng utak at paa ay mabilis at maaasahan. Ang matatag at steady na hakbang ay hindi lamang nagsisimula sa malakas na mga binti, kundi pati sa maayos na sensory system at tahimik na pinapalakas ito ng carrot. Higit pa sa paningin at balanse, ang carrot ay nagbibigay ng malalim na suporta sa metabolic health. Ang mataas na fiber content nito ay nagpapatatag sa blood sugar levels, nagpapababa ng cholesterol at sumusuporta sa digestion. Tatlong mahahalagang aspeto ng kalusugan na madalas humina habang tumatanda. Hindi pa papanatiling malusog na blood, sugar ay hindi lamang para maiwasan ang diabetes. Ito rin ay para maprotektahan ang nerve function, daloy ng dugo sa mga extremities at lakas para makalakad, sumayaw at buong buhay na yakapin ang buhay. Para makuha ang pinakamalaking benepisyo ng carrot, pinakamainam itong kainin ng hilaw o bahagyang steamed. Ang natural na tamis ng sariwang carrot ay patunay sa yaman nito sa phytonutrients. Ang pagkonsumo ng isa o dalawang carrot araw-araw, grated sa salad, hiniwa bilang snack o hinalo sa smoothie ay maaaring mukhang maliit na hakbang. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nagbibigay ng malalim na proteksyon sa mga pandama, puso at mga paa na nagdadala sa pasulong. Ngunit kahit na ang carrot ay nag-aalok ng ganitong proteksyon at pangako, hindi lahat ng gulay ay may parehong kabutihan. Sa katunayan, may mga tila hindi nakakapinsalang gulay na maaaring unti-unting magpahina sa iyong lakas, makasira sa sirkulasyon at kahit pahinain ang mga binti na sumusuporta sa iyong kalayaan. Ano ang mga nakatagong panganib na nagtatago sa iyong kusina? Balikan natin at alamin ang katotohanan. Pangalawang bahagi, 3 gulay na dapat iwasan ng mga senior citizen. Una, talong. Ang nakatagong banta sa paggalaw at komportable. Habang tayo'y tumatanda, kailangang maging mas maingat at sinasadya ang ating mga desisyon dahil yung pinakakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa ating kalusugan, kalayaan at kalidad ng buhay. Sa mga pagkaing dapat ingatan ng mga senior, ang talong ay isa sa mga nangunguna, hindi dahil sa anumang halata ang panganib nito kundi sa tahimik nitong pinsala sa loob ng katawan lalo na sa mga paa at kasok-kasuan na nagpapanatili sa ating kalayaan. Sa unang tingin, mukhang hindi naman masama ang talong. Mababa sa calories, mataas sa fiber at makulay. Ngunit sa ilalim ng makinis nitong balat ay naroon ang solanine, isang natural na kemikal na panlaban ng halaman na maaaring maging mapanganib sa tumatandang katawan. Ang solanine ay kilalang nagdudulot ng pamamaga sa mga sensitibong individual lalo na sa mga kasukuan, kalamnan at connective tissues. Para sa mga senior na madaling kapitan ng arthritis, nerve sensitivity o paninigas ng kalamnan, ang nakatagong compound na ito ay maaaring lalong magpalala ng sakit, paninigas at pagbawas sa kakayahang gumalaw. Hindi lang dito nagtatapos ang pinsala. Ang talamak na pamamaga sa mga binti ay maaaring magpahina ng kalamnan, magpabagal ng sirkulasyon at makasira sa delicate neuromuscular coordination na kailangan para sa matatag at ligtas na paglakad. Sa paglipas ng panahon, ang hindi namamalayang panghihina ay lumalala. Nagiging hindi sigurado ang bawat hakbang. Ang simpleng kasiyahan ng paglalakad sa labas o paggalaw ng may kumpiyansa sa loob ng bahay ay maaaring unti-unting mawala ng walang babala. Bukod sa pisikal na epekto,
Mabigat din ang emosyonal na pasanin ng pagkawala ng balanse, pagkatumba o ang patuloy na pananakit ng mga kasukuan. Madalas na dumarating ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol at pag-iisa kapag hindi na madaling makagalaw ang katawan. Sa ganitong paraan, ang talong na tila hindi naman nakakapinsala ay maaring maging sanhi ng unti-unting pagkasira ng kabuuang kalusugan. Kahit anong paraan ng pagluluto, hindi nawawala ang solenin sa talong, whether ito ay inihaw, nilaga o ginisa. Para sa mga senior na nagsisikap na mapanatili ang kanilang mobility, stability at kalayaan, mas ligtas at masustansyang gulay ang dapat piliin. Siyempre hindi lahat ay agad makakaramdam ng sintomas pagkatapos kumain ng talong. Ngunit para sa mga edad 65 pataas, kung saan mas mababa na ang resistensya ng katawan, ang panganib ay sadyang malaki upang balay-walain. Ang pagprotekta sa iyong kakayahang maglakad, sumayaw o tumayo ng matatag ay nagsisimula sa pag-iwas sa mga tahimik na kalaban tulad ng talong. Ngunit ang talong ay simula pa lamang. May iba pang gulay na bagamt, makulay at karaniwan, ay nagtataglay ng mga compound na maaaring magdulot ng pamamaga, pagkasira at pagkapagod na nagbabanta. Hindi lang sa iyong lakas, kundi pati na rin sa kalinawan ng iyong isip. May isa pa bang sikat na gulay sa Pilipinas na nagpapabilis ng pagtanda mula sa loob palabas? Alamin natin sa susunod. Pangalawa, luntang bell pepper, ang tahimik na sanhi ng pamamaga. Sa mga gintong taon ng buhay, bawat pagkain ay may kapangyarihang magpagaling o magpahamak. Kadalasan sa mga paraang unti-unting ipinapakita ng katawan. Isa sa mga pinakanakalinlang na pagkain para sa mga senior ay ang luntiang bell pepper. Makulay, pamilyar at karaniwang pinupuri dahil sa sariwa at malutong nitong lasa. Ngunit sa ilalim ng nakakaaliw, nitong hitsura ay may mas malalim na kwento na dapat bigyang pansin ng sino mang nagnanais na protektahan ang kanilang sigla at kalusugan. Ang luntiang bell pepper na kabilang sa pamilya ng nightshade ay natural na mataas sa lectins, mga complex protein na maaaring kumapit sa lining ng bituka at makagambala sa pagsipsip ng nutrients. Para sa mga senior na ang digestive at immune system ay mas delikado na. Ito may isang tahimik na banta. Ang lectins ay maaaring magdulot ng low-grade chronic inflammation na madalas ay hindi agad napapansin ngunit unti-unting sumisira sa kalusugan ng mga kasukuan, mga daluyan ng dugo at resilience ng nerves. Lahat ng ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng balanseya, lakas at kakayahang gumalaw. Para sa maraming senior, ang unang senyales ng hidden inflamasyon na ito ay hindi matinding sakit, kundi maliliit na pagbabago, paninigas sa bukong-bukong, pangangalay sa mga daliri ng paa o pakiramdam na hindi stable kapag naglalakad. Habang lumalala ang pamamaga, maaaring bumagal ang daloy ng dugo sa mga paa at binti, magdulot ng pamamanhid, paghina ng kalamnan at pagtaas ng panganib ng pagkatumba. Isa sa pinakamalalang banta sa mga edad 65, pataas, nakakalungkot ang katotohanan. Ang isang gulay na madalas pinipili para sa kalusugan ay maaaring palalain ng mga sintomas ng pagtanda na sinisikap nilang iwasan. Mas masahol pa ang antioxidants sa luntiang bell pepper ay mas kakaunti kumpara sa mga hinog na pula, orange o dilaw na bell pepper. Ibig sabihin, nagdudulot ito ng panganib ng pamamaga ng hindi nagbibigay ng sapat na benepisyo. Ang pagluluto sa luntiang bell pepper ay maaaring makabawas sa lectins nito. Ngunit para sa mga senior na may arthritis, cardiovascular issues o sensitibong digestive system, mas mabuting iwasan na lang ito. Marami pang ibang gulay mas ligtas, mas mayaman sa antioxidants, at mas banayad sa tumatandang katawan ang maaaring ipalit dito. Ang pagpili kung ano ang hindi kakainin ay kasing halaga ng pagpili kung ano ang isasama sa iyong dieta. Ang pagprotekta sa iyong mobility, lakas at peace of mind ay nagsisimula sa maliliit ngunit matalinong desisyon sa bawat pagkain. Ngunit hindi lang ang luntiang bell pepper ang may hidden danger. May isa pang gulay, simple, karaniwan at minamahal sa Amerika, na maaaring mas malaki pa ang pinsalang dulot sa kalusugan ng iyong mga paa, puso at kalayaan. Ang gulay na pinagkakatiwalaan mo ba ay siya palang unti-unting nagpapahina sa iyo? Ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa inaasahan mo. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo, ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe,
inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin upang patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, puting patatas. Ang comfort food na tahimik na nagpapahina ng lakas at katatagan. Kaunting pagkain lamang. Ang kasing lalim ng pagiging bahagi ng mga alaala ng mga Amerikano tulad ng puting patatas. Giniling sa mga hapag ng pamilya, gininintuang prito o inihaw kasama ng isang komportableng pagkain. Ang patatas ay parang tahanan, parang tradisyon. Ngunit para sa mga senior na 6-5 taon pataas, ang pinagkakatiwalaang pagkain na ito ay maaaring tahimik na magdulot ng pinsala sa lakas at katatagan na napakahalaga para sa maayos na pagtanda. Sa ilalim ng pamilyar nitong ginhawa ay may mapanganib na katotohanan. Ang puting patatas ay napakataas sa simpleng carbohydrates na nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Bagamtang agarang epekto ay maaaring walang masamang dulot o kaya ay nakalilibog, panangaang pangmatagalang epekto nito ay malubha. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay nagdudulot ng pamamaga sa loob ng katawan na nagpapahirap sa mga delikadong daluyan ng dugo na nagpapakain sa mga binti, paa at utak. Para sa mga senior na ang sistema ng sirkulasyon ay mas vulnerable na, maaari itong magdulot ng mabagal na paggaling pagkawala ng pakiramdam at unti-unting panghihina na sumisira sa kakayahang gumalaw ng walang babala, ngunit hindi nagtatapos sa blood sugar ang panganib. Ang mga high glycemic na pagkain tulad ng puting patatas ay nag-aambag sa unti-unting paninigas ng mga arterya na kilala bilang atherosclerosis. Habang nawawalan ng elastisidad ang mga arterya, humihina ang daloy ng dugo sa mga paa na nagdudulot ng panginginig, pamamanhid at kawalan ng balance. Ang simpleng discomfort ay maaaring maging seryosong panganib, mas mataas na tsansa ng pagbagsak, mabagal na paggaling mula sa mga sugat at pagkawala ng independensya, na malalim ang epekto sa katawan at espiritu. Kahit ang traditional na mashed o baked potatoes ay may mga nakatagong panganib, maraming lutong patatas ay hinahaluan ng mantikilya, cream at asin na nagpapalala sa dating mabigat na epekto nito sa kalusugan ng puso. Para sa mga senior na may high blood pressure, diabetes o cardiovascular disease, ang isang simpleng platito ng patatas ay maaari na magpawalang bisa sa mga gamot at healthy habits na pinaghirapan. Ang puting patatas ay mababa rin sa protective nutrients kumpara sa ibang root vegetables, hindi tulad ng makukulay na kamote o carrots na puno ng antioxidants. Ang puting patatas ay halos walang panlaban sa oxidative stress na nagpapabilis ng pagtanda sa cellular level. Sa pagpili nito, nalalampasan ng mga senior ang pagkakataon na maprotektahan at palakasin ang kanilang katawan mula sa loob. Ang pag-iwas sa puting patatas ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa ginhawa. Ito ay pagpili ng mga opsyon na nagbibigay galang sa pangangailangan ng katawan para sa steady energy, malakas na sirkulasyon at matatag na mga kalamnan. Ang mga bagay na nagpapanatili ng kalayaan at kasiyahan sa huling yugto ng buhay, ang lakas ng bawat maliit na pagpili. Habang tayo ay tumatanda, nagiging malinaw na ang tunay na lakas ay hindi nabubuo sa mga dramatikong sandali kundi sa mga maliliit na araw-araw na desisyon na kadalasan ay hindi natin napapansin ang kahalagahan. Ang pagpili ng tamang gulay, pag-iwas sa mga nakatagong panganib sa pamilyar na pagkain, pagprotekta sa mga binti na nagdadala sa atin sa puso na nagpapanatili sa atin, at sa isip na nagbibigay katangian sa atin. Hindi na lamang ito simpleng usapin ng heta. Ito ay malalim na pagpapahalaga sa sarili, pagbibigay dangal sa buhay na ipinagkaloob sa atin at sa mga taong pinaghirapan natin. Mula sa aking personal na karanasan at sa maraming kwentong aking nasaksihan, isang katotohanan ang nangingibabaw. Ang maayot na pagtanda ay hindi tungkol sa paghabol sa mga himala. Ito ay tungkol sa pagiging consistent, pagiging aware, at ang pagiging handang alagaan ng katawan ng may taimtim na dedikasyon. Walang doktor, gamot o imbensyon ang makakapantay sa epekto ng matalinong pangaraw-araw na nutrisyon. Maaaring parang maliit na bagay ang kumain ng ilang piraso ng walnuts, ang pumili ng spinach, imbis na ibang gulay o ang iwasan, ang puting patatas para sa masustansyang option. Ngunit sa buhay ng isang senior, ang maliliit na bagay na ito ay may malaking epekto. Pinoprotektahan nito ang kakayahang makalakad ng malaya, mag-isip ng malinaw at mabuhay ng independyente.
Pinoprotektahan nito ang mga tawanang ibinabahagi sa pamilya, ang mga paglalakbay na kasama ang mga kaibigan at ang mga pangarap na patuloy na nabubuhay sa malusog na pangangatawan. Ang aral ay simple ngunit malalim. Bawat pagkain ay desisyon para sa hinaharap. Bawat kagat ay boto para sa lakas o para sa paghihirap. Hindi natin makokontrol ang lahat ng dala ng pagtanda. Ngunit maaari nating piliing igalang ang ating sarili at bigyan ito ng pinakamagandang pagkakataon na mabuhay ng buo sa bawat araw na darating. Ang landas patungo sa mas malakas, malaya at mas masayang buhay sa ating mga huling taon ay hindi komplikado. Ito ay nabubuo sa paggalang sa katawan, pag-aalaga sa isip at higit sa lahat pagmamahal sa buhay na may kapangyarihan pa tayong hubugin. Ang mga araling ito ay inilaan upang magbigay inspirasyon sa na mabuhay ng buo at tunay. Ngayon nais kong marinig mula sa iyo, maglaan ng ilang sandali para magmuni-muni at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at balak isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may isa. Kung hindi, maaari kang magkento ng 0, mahalaga sa amin ang iyong feedback. Huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe aming YouTube channel para maraming kontento